Kaugnay niyan, inilabas na nga nitong Huwebes ng Regional Trial Court ng Angeles City, Pampanga ang arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Pinabulaanan naman ngayon ng Malacanang na isa itong political persecution. Pero ang tanong, paano maaaresto ng mga otoridad si Roque kung siya ay naghahanap ngayon o humihingi ng asylum sa the Netherlands? Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Plano na ng gobyernong arestuhin si dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque, ang negosyanteng si Cassandra Leong at 10 iba pa dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa iligal na operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kasunod yan ng kumpirmasyong may arrest warrant na ngang inilabas ang Pampanga Court laban kay Roque na kasalukuyang nasa the Netherlands at humihingi ng political asylum doon. Pero paano nga ba aresto ng mga otoridad si Roque kung wala naman ito sa loob ng bansa? Ayon sa Department of Justice, maaari raw makipagtulungang muli ang Pilipinas sa Interpol para sa naturang pag-aresto kay Roque, tulad ng isinagawang pag-aaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso. Kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here into the country. We have already mentioned before to the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands ni-explain yung mga circumstances around this case. Ayon pa sa ahensya, magsisilbing tulay ang naturang warrant para madepensahan ni Roque ang kanyang sarili sa tulong ng ihahain niyang mga ebidensya kasabay ng paggulong ng kaso. Ngayon po na nasa korte, dun po magpe-present ng karagdagang ebidensya ang prosecution, dun na din magpe-present ng mga depensa ang mga akusado. Pero para kay Roque, so naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. mariing pinabulaanan ng palasyo ang paratang ni Roque na umunoy biktima raw siya ng political persecution ng administrasyon. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon, at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest. Nagpahayag din ang palasyo ng suporta sa gagawing hakbang ng Department of Justice sakaling tapikin nga nito ang Interpol. Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikiti ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Sa gitna nito, ikinalugod naman ni House Deputy Speaker at Quezon City 2nd District Representative J.J. Suarez ang inilabas na warrant ng korte dahil sa kasong human trafficking kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. So we welcome that development, and we hope that sooner or later former Secretary Harry Roque will come to terms with justice. Tumatakbo ang hustisya dito sa ating bansa at kailangan niya pong harapin yun. Maging si Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Ontiveros na nangungunang senador na taga-kastigo ng Pogo, naniniwalang marapat lang harapin ni Roque ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi lang ang arrest warrant ng mga kongresista ang tinatakasan ni Roque kung hindi ito uuwi, dahil evading arrest na rin ang kanyang susunod na magiging asunto kung dededmahin pa rin nito ang arrest warrant ng korte. Matatandaang noong nakaraang taon ay tinakasan ni Roque ang House Quad Committee Inquiry kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.